Sa laki ng ating mundo ay may mga bagay tayo na gusto nating subukan. Mga karanasang tila ba tinatawag tayo hindi para patunayan ang totoo nating lakas, kundi para maramdaman na tayo'y kaisa ng ating kalikasan. Kaya ako at ang kaibigan ko ay susubukan naming mabuhay sa loob ng 24 oras sa gitna ng isang kagubatang to. Kaya ako ay susubukan kong kilalanin hindi lang ang paligid, kundi pati ang aming mga sarili. Maaga pa lang ay pumunta na kami sa napilit naming kagubatan. Papunta pa nga lang kami, iramdam na agad namin ang takot at kaba. Hindi lang dahil sa lalim ng kagubatan, kundi dahil din sa araw na ito, ang Huwebes Santo. Sabi nga ng matatanda, sa araw na to, marami ang hindi may paliwanag na bagay ang nangyayari sa gitna ng kagubatan. Pero tinuloy pa rin namin dahil ito na rin ang nagsisilbing panata namin. Alright guys, andito tayo ngayon sa gitna ng kagubatan. Ang ganda dito guys. Dito tayo magsusurvive sa loob ng 24 oras. Dito mangyayari lahat ng gagawin namin. So ayun, bali ang unang diskarte namin dito is mahanap kami ng dahon na gagawin namin plato. Kasi nagdaon kaming kanin. Kaso yun yung pang first meal lang namin. Tapos yung sunod na kakainin namin is dito na manggagaling sa kagubatan. Guys. Dito ay nagsimula na rin kaming maghanda para sa aming unang kakainin. Century tuna. Baka naman. Nagsimula na nga kaming kumain at sinulit na rin namin kasi ito na magiging una at huling kain namin sa araw na to. At pagkatapos namin kumain, inaisip na muna namin magpahinga para may lakas kami sa mga gagawin namin mamaya. At dahil sa sobrang init nga ng panahon, ay dito namin naisipan magpahinga sa ilalim ng malaking punong ito. At dito nga ay kinakailangan talaga namin mag-ipon ng lakas para sa mga gagawin namin mamaya. So ayun guys, bala ang init pa ngayon. Ayun, nagpapahinga lang kami dito sa may duyan. Maya maya is gagawa na rin kami ng shelter namin. Tapos magawa din kami bangka at hahanap na rin kami ng pwede namin makain dito. Yun, papahinga lang kami guys kasi sobrang init pa. Ayun, update ko na kayo mamaya guys. At pagkatapos nga namin magpahinga, ay nagsimula na ulit kami sa aming paglalakbay. So ayun guys, nahanap na namin yung daan. Diyan kayo pupunta ngayon guys. Ito yung ilog. And nakakita kami ng running water doon. Pwede na rin kami doon kumuha ng tubig na inumin namin kasi paubos na rin yung tubig namin guys. Yun, medyo madulas lang. Medyo madulas lang dito.
At sa aming paglalakad ay sinabay na rin namin ang pangunguha ng suso para sa aming makakain mamaya. Ayun guys, sapunta na kami sa spot doon. Meron sa amin nagsabi, meron daw doon magandang spot sa unahan guys. May buhangin daw doon, kaya doon tayo mapunta ngayon. Hanap kami spot dito. Nagkukuha rin kami ng suso guys kasi wala kaming pagkain ngayon. Bali, ihawin na lang natin na pre. Ihawin na lang namin suso guys. Yun na lang yung pampalipas gutom namin dito. Ayun, tara. Let's go. At sa gitna ng aming paglalakbay ay natagpuan namin ang lugar na tila ba kami talaga ang hinihintay. Dito kami huminto at dito na rin kami mananatili sa buong magdamag. Bago pa tuluyan lamunin ng dilim ang paligid ay kailangan na naming ihanda ang aming pahingahan. Magsisimula kaming bumuo ng isang simpleng kubo, isang munting silungan laban sa ginaw at katahimikan ng gabing dumarating. So ayun guys, ang una namin diskarte dito sa pisto namin is magagawa kami ng shelter. Kumuha na kami ngayon ng ng mga kawayang gagamitin. Tapos sa panali naman guys, nagkuha lang kami dito ng baging. Ayan. Gagawa lang kami shelter guys kasi madilim na rin. Yung pinakakailangan natin yun para may sisilungan tayo. So ayun guys, tapos na itong shelter namin, no. Ayan, ang angas pre, oh. Na kaya pre?
Quality check kaya pre. Na? Tibay to guys. Dito kayo matutulog guys. At dahil sa sobrang uhaw, ay dumiskarte na rin ang kaibigan ko ng tubig na pwede naming mainom. Alam namin na merong malinis na tubig sa loob ng kawayan, kaya sinubukan naming makakuha at susubukan namin kung pwede ba namin itong mainom. Ito guys yung nakuha namin tubig oh. Ininom ba to pre? Oo, ininom yan. Malinis yan. Tignan mo. Titikman natin guys, syempre. Notice tayo. Tignan mo sa ilog tayo eh. Nasaan? Wala naman lasa, kaso ang labo kasi. Wala naman siya lasa guys, pero ang labo kasi. Tikman mo pre. Oo, wala nasa. Para lang siyang ano talaga tubig. Lasang manamis-namis. Mineral. At dinaan na lang namin sa tawa ang matinding uhaw namin. At dito ay nagsimula na rin kaming gumawa ng apoy. Isa to sa pinakamahirap na pagsubok, ang paggawa ng apoy sa gitna ng kawalan. Ang apoy ang naging simbolo ng pangarap, simula to ng liwanag sa dilim. Patunay na kahit saan, basta may diskarte at paniniwala, pwedeng matupad ang pangarap mo. At sa pagkagat ng dilim ay sumabay na rin ang gutom namin. May nahuli man kaming isda, pero kulang pa rin. Nakahuli si Pogi oh. Okay daw yan tol, walang lason. Ano lasa yan? Safe. At dahil wala nga kaming huling isda, ay pinagtiyagaan lang namin yung mga susong nahuli namin kanina. At di na din tumagal, kinakailangan na rin namin magpahinga. So ayun guys, naglatag na kami dito. Matulog na rin kami. Mapagod na ngayon. Ang daming ginawa namin sa buong araw eh. Kaya yan, matulog na kami dito guys. Ito na yung setup namin oh. Mayroon na kami dito ang shelter. Tapos yung duyan, nilatag na lang namin guys. Mabanas pa nga ngayon eh. Binabanas pa nga kami. Pero ayun, bahala na guys kung makakatulog. Ang dilim na rin dito. Halos yun lang ang ilaw namin guys oh. Makikita nyo yun. Yung apoy. Halos yun lang ang ilaw namin dito. Pero ayun naman, masaya naman. At sa gitna ng madilim na kagubatan, ay kinakailangan na namin matulog dahil pagod na rin ang aming mga katawan. Pero hindi pala madali ang makatulog sa ganitong klase ng lugar, kasi nararamdaman na din namin yung takot na hindi dapat namin maramdaman. Dumating na nga kami sa point na kailangan talaga namin ng apoy dahil sobrang lamig na at ang dami na ding lamok. Hindi tayo makatulog guys. Malamok kasi tapos malamig na din. Ayun, papausok lang kami para maibsan yung lamig tapos yung lamok is mataboy. At kahit kumakapal ng hamog ay pinilit na lang namin makatulog. At grabe, dahil sinalubong agad kami ng isang napakagandang umaga. Good morning guys. Then ano namin oh, tinulugan. Maglalakad-lakad tayo dito. Guys, sa tangatawan ko guys. Ito tayo sa spot dito. Grabe, ang ganda dito. Hindi ako sanay na gumising sa gantong kagandang lugar guys. Yung kapag gising na pagising mo, ito agad yung makikita mo. Grabe. Ang sakit ng katawan ko guys. Made it guys, nagawa natin. Hindi ko ini-expect na magagawa natin ito, grabe. Nasa proseso tayo ngayon ng pagtupad ng pangarap natin.
And ang saya lang guys na na nagagawa na natin ngayon. And dito natin makikita talaga yung mga tao na gustong sumama sa atin sa pagtupad ng pangarap natin, ganon. And ayun guys, gusto ko lang pala sa inyo sabihin na ang goal lang pala natin ngayong taon is makaabot man lang tayo kahit 10,000 subscribers. And hindi ko magagawa yun guys kung wala yung tulong nyo. Kaya subscribe nyo ako guys, please. Nasa proseso tayo ngayon ng pagtupad sa pangarap natin. And ayun, hindi siya madali guys. Ako na nagsasabi, hindi siya madali. Kung gusto mong maging magandang resulta, kailangan mo talaga itong paghirapan. Kaya ayun, ginagawa ko talaga yung best ko. Mas nilulupitan ko, mas ginagalingan ko. Para sa inyo yun guys. Kaya isubscribe nyo ako kasi ang goal natin ngayong taon is makaabot man lang kahit 10,000 subscribers. And hindi ko kayang gawin yun guys. Wala akong kakayang gawin yun. Ang kailangan ko lang dito guys is tulong nyo kasi kung hindi dahil sa inyo is di natin matutupad yung goal natin yun ngayong taon. Kaya yun guys. Mas gagalingan ko pa para sa inyo guys. Promise yan. Subscribe nyo ako guys.